Una, ano nga ba ang nano? Ang nano ay ginagamit bilang unit ng sukat. Comes from ancient Greek means dwarf o napakaliit. Ang nano ay mahalagang bahagi ito ng modernong agham at teknolohiya. Pangalawa, ano nga ba ang nanotechnology? Ang nanotechnology ay tumutukoy sa kakayahang manipulahin o kontrolin ang materyales na napakaliit na sukat sa antas ng atom o subatom. Sa madaling salita, pinag-aaralan ginagamit rito ang mga bahagi ng materyales na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Sa larangang ito, nakalikha na ng mga innovation tulad ng microprocessors na mas maliit ngunit mas pabilis at epektibo. Pangalawa, strain-resistant fabrics, mga tela na hindi madaling mapunit o masira kahit na paulit-ulit gamitin. Ang nanotechnology ay isang mahalagang sangay ng agham na may layuning lutasin ang mga suliranin sa una, kalusugan, tulad ng mas epektibong gamot o medikal sa kagamitan. Pangalawa, kapaligiran, tulad ng mga teknolohiyang tumutulong sa paglinis ng polusyon. Pangatlo, seguridad, gaya ng mas ligtas na kagamitan o teknolohiya sa depensa. Sa hinaharap, maaaring maging malawak ang gamit ng nanotechnology sa paglikha ng mga bagong materyales na may tiyak at makabagong katangian. Maaari rin itong magdulot ng bagong paraan ng paggawa at mas epesyenteng sistema sa iba't ibang industriya. Materials on how to view nanomaterials. 1. Electron microscope. Utilize a beam of electrons to light up a specimen and develop a well-magnified image by Ernst Ruska and Max Knoll. 2. Atomic force microscope by George Binig, Calvin Quat, and Christoph Gerber. It makes use of mechanical probe that gather information from the surface of a material. 3. Scanning tunneling microscope. Used to view and manipulate nanoscale particles, atoms, and small molecules by George Binig and Henry Rogers. Electron microscope. This is a microscope that uses a beam of electrons to view and magnify very small objects. Example, it is used to see the appearance of viruses such as COVID-19. Number 2, atomic force microscope. It is used a tiny needle that touches the surface of an object to capture its shapes and sizes. Example, it is used to study tiny tube made of carbon called carbon nanotubes to observe their shape and sizes. 3. Scanning tunneling microscope. This is used to view and manipulate very small particles and atoms on the surface of an object. Example, it is used in building tiny machine by arranging atoms. Nanomanufacturing. Ang nanomanufacturing ay tumutukoy sa malakihang, maasahan at matipid na paggawa ng mga materyales, struktura, kagamitan at sistema sa sukat na nano. Mas maliit pa sa mikroskopyo. Isa itong mahalagang bahagi ng agham at teknolohiya na nagpapalawak ng kakayahan ng industriya upang makagawa ng mga bagong produkto na may mas pinahusay na katangian. Pangunahing paraan sa nanomanufacturing. May dalawang pangunahing diskarte o paraan sa paggawa ng mga bagay sa antas na nano. Una, bottom-up fabrication. Ito ay paggawa ng produkto simula sa pinakamaliit na bahagi, mga atomo at molekula, paakyat hanggang mabuo ang struktura para itong pagtitipon ng isang gusali mula sa mga batong-batong maliliit. Halimbawa, paggawa ng carbon nanotubes, quantum dots o mga nanowires
para sa electronics o medisina. Pangalawa, top-down fabrication. Ito naman ay ang paggupit o pagbabawas mula sa mas malaking materialis upang makabuo ng maliliit na bahagi para itong pag-uukit kinakaltasan hanggang sa makuha ang nais na anyo. Halimbawa, gamit sa paggawa ng semiconductors, microchips, at nano-pattern surfaces. And now, the new approaches to the assembly of nanomaterials. First, the tip pen lithography. Ito yung direct na nagsusulat na may sinusundan na pattern batay sa AFM scanning technology nito. Ang AFM naman, ito yung nilalagyan ng ink para magamit yung machine or para gumana ito. Second, the self-assembly. Self-assembly ay isang proseso na kusang nag-aayos ng mga bahagi ng isang contents at paraan para paghiwalayin ang mga nakaling batay sa monolayer at multilayer nito. Tumutukoy ang self-assembly sa kusang pagbuo ng maayos at naka-organize na isang istruktura. Next, the chemical vapor disposition. Isa itong paraan kung saan ang mga solid na materials ay dinideposito sa pamamagitan ng kemikal. Ang CVD ay isang malawakang ginagamit sa industriya upang lumikha ng mga maliliit na pelikula. Kadalasang ginagamit ito upang ang kalabasan ng kanilang mga material ay maging solid. 4. The nano-imprint lithography. Isa itong maliit na paggawa ng technique na lumilikha ng mga pattern sa pamamagitan ng mechanical na nagdi-deform ng resist gamit ang isang templates. Ang NIL ay gumagamit ng mold para direct na maitatak ang nais na pattern nito. 5. The molecular beam efficacy. A thin film disposition technique na ginagamit upang palaguin ang dekalidad ng mga istruktura na may kontrol. Ang paraan nito ay malawak na ginagamit sa paggawa ng mga semiconductor device tulad ng transistor at optical device. Next, the roll-to-roll processing. Ang proseso ng roll-to-roll ay nagmamanupaktura sila ng mga patuloy na proseso ng mga flexible na bagay tulad ng pelikula, foil, textiles, ganun. Sa pamamagitan nito, yung mga serye na mga rules na mga natapos na, parang kinire-recreate niya. By rule to rule, inaayos niya, ganun. The atomic layer efficacy. Ito yung thin film growth techniques na tinatawag nila. Ito yung sunod-sunod na kontrolado nila, yung pinapasok nila yung reactants ng sabay-sabay. Pero hindi siya nasasangkot na tuloy-tuloy na gas. Distinct features of nanoscale. Number 1. Scale at which biology occurs. Much biology happens at the scale of molecules and cells. Molecules like protein and DNA interact to carry out essential like processes. Cells in the basic units of life contains these molecules and are organized into tissues, organs, and organ system. Number 2. Scale at which quantum effects dominate properties of materials. Quantum effects dominate the properties of materials at the nanoscale, where materials exhibit behavior significantly different from their bulk counterparts. At this scale, the wave-particle duality of electrons becomes prominent, leading to phenomena like quantum tunneling, superposition, and quantization of energy levels. Number 3. Nanoscale materials have far larger surface areas than similar masses of larger scale material. Nanoscale material possess significantly larger surface area to volume ratios compared to their bulk counterparts. This is because as the size of a material decreases,
The proportion of atoms on the surface relative to those in the interior increase dramatically. A larger surface area means more atoms and exposed to the environment, leading to increased reactivity and other unique properties. Possible application of nanotechnology in the Philippines. Number 1. ICT and semiconductors. Ang nanotechnology ay nakakatulong sa pagpapabilis ng digital transformation sa bansa gamit ang nano-based materials, posibleng makagawa ng mas maliit pero mas malakas na microchips at processors, bagay na makahalaga sa mga gadgets, computers at communication device. Number 2. Health and medicine. Sobrang laki ng maitutulong ng nanotechnology sa kalusugan, lalo na sa mga lugar na kulang sa access sa dekalidad na healthcare gamit ang nanomedicine. Number 3. Energy. Napakahalaga ng nanotech sa pagresolba ng energy problems. Gamit ito, pwedeng palakasin ang solar panel efficiency, bagay na swak sa isang tropical country tulad ng Pilipinas. Number 4. Food and agriculture. Nanotechnology ay nakakatulong sa pagsugpo ng gutom at pagtaas ng ani sa mga magsasaka. Example, nano fertilizer at nano pesticide na mas epektibo pero hindi makakasama sa kalusugan. Environment. Nanotechnology ay may mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Example, paglilinis ng maruming tubig at hangin gamit ang nanofilter. Nanotech Roadmap for the Philippines. ICT and semiconductors. Para mapaunlad ang paggawa ng microchips, processor at mga electronics na mas maliit pero mas malakas. Health and biomedical. Para makagawa ng mas epektibong gamot, diagnostic tools at health technologies gamit ang nanomaterials. Energy. Para makalikha ng mas matipid at efficient na source ng kuryente tulad ng solar panel at baterya gamit ang nanotech. Environment. Para sa paglilinis ng tubig, hangin at lupa sa pamamagitan ng nanofilter at sensors. Agriculture and food. Para mapataas ang ani ng mga magsasaka at mapatagal ang freshness ng pagkain gamit ang nano-fertilizer at packaging. Health and environmental risk. Upang pag-aralan at bawasan ang mga posibleng panganib ng nanotech sa kalikasan at kalusugan ng tao. Nanotechnology. Para sa patuloy na pananaliksik at pagdevelop ng bagong nanomaterials at system. Education and public awareness. Para turuan ang mga tao at mag-aral tungkol sa kahalagaan at tamang paggamit ng nanotechnology. Sa madaling salita, ang roadmap na ito ay parang blueprint o plano sa hinaharap para matiyak na ang paglago ng nanotechnology sa Philippines ay maayos, responsable at pakipakinabang sa ekonomiya, kalikasan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Benefits and concern. Environment. Mas mahusay na pagtukoy at pagtanggal ng mga kontaminado. Sa tulong ng nanotechnology, nagiging mas epektibo ang pagdetect at pagtanggal ng mga lason o polusyon sa hangin, tubig at lupa. Halimbawa, may mga nanofilters na kayang linisin ang tubig mula sa mabibigat na metal at mikrobyo. Pagbuo ng mga ligtas na proseso at materials sa industriya. Sa pamamagitan ng nanotechnology, nagkakaroon ng mga bagong paraan ng paggawa na hindi nakakasama sa kalikasan. Gumagamit ito ng mas kaunting kemikal at enerhiya na tumutulong sa sustainable o pangmatagalang produksyon. Concern. Mataas na reaktibidad at toxicity. Ang ilang nanomaterials ay maaaring
masyadong reactive, madaling magdulot ng chemical reaction o toxic na maaring makasama sa mga hayop, halaman o tao. Malawak na pagkalat sa kapaligiran. Dahil sobrang liit ng mga nanoparticles, madali silang kumalat sa hangin, lupa at tubig na hindi agad namumonitor. Kalusugan, health, benefits. Mas pinahusay na gamot. Ang nanotechnology ay nakakatulong sa paggawa ng mga gamot na mas epektibo at targetado. Halimbawa, ang ilang nanodrugs ay direktang umatake sa cancer cells nang hindi sinisira ang malulusog na cells. Concern: kakayang makapasok sa loob ng katawan. Ang nanoparticles ay kayang tumagos sa balat, baga at selula at maaring makarating sa utak o iba pang sensitibong bahagi ng katawan na maaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Walang aprobadong regulasyon mula sa FDA para sa cosmetic at supplements. May ilang produkto gaya ng pampaganda o supplements na gumagamit ng nanotechnology, ngunit hindi dumaraan sa masusing pagsusuri ng FDA kaya hindi tiyak ang kanilang kaligtasan. Ekonomiya, benefits. Mas magandang produkto. Nakakalikang nanotechnology ng mga produkto na mas matibay, magaan at may bagong kakayahan, tulad ng self-cleaning o heat resistance. Mga bagong trabaho. Ang industriya ng nanotechnology ay lumilikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho sa larangan ng agham, teknolohiya at paggawa. Concern: hindi patas na pamamahagi ng yaman. Posibleng makinabang lang ang mayayamang bansa o korporasyon habang ang mahirap ay napag-iwanan sa teknolohiya. Mataas na gastos para sa paglilinis at healthcare. Kung may negatibong epekto ang nanomaterials sa kalikasan o kalusugan, posibleng tumaas ang gastusin sa paglilinis at paggamot. Kahirapan sa pag-access para sa lahat ng kita. Ang mga bagong produkto o serbisyong gawa sa nanotechnology ay maaring maging mahal kaya mahirap ma-access ng mga nasa mas mababang antas ng lipunan.